So, good day sa inyo mga ka-partners. So, kamusta? Okay. So, ngayong araw ay meron na naman tayong tips at gabay, okay, para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, meron naman tayong pag-uusapan, okay, at topic, okay, galing sa isang tanong ng ating isang ka-partners na bibigyan natin ng kasagutan. Okay. So, huwag natin patagalin. Ito ang kanyang katanungan mga ka-partners. Okay. By the way, itong tanong niya is related ito sa ginawa ating videos. Ang title ng videos natin is ilang months nga ba ang training ng isang BGMP trainee sa loob ng training center. Okay, related yung tanong niya dito. Okay, ang tanong niya, Sir, ano po yung daily routine sa training center? Okay, ang kanyang katanungan mga ka-partners. Okay, so linawin ko lang. Kanyang katanungan ay ano ang daily routine ng isang BGMP trainee sa loob ng training center? Yan ang kanyang tanong. Okay, mga ka-partners. So, syempre, bago na naman mapasarap yung ating kwentuhan, okay, papasok ko muna yung pinaiksi nating intro. Let's go. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon, ang topic natin ngayon mga kapartners ay galing sa isang tanong ng ating kapartners. Okay, so ang kanyang tanong mga kapartners ito. So ano po yung daily routine sa training center? So ang kanyang ibig sabihin dito is daily routine ng isang BGMP sa loob ng training center. Kaya yan ang gusto niyang malaman. Okay, kung ano nga ba pinagagawa ng isang BGMP trainee sa loob ng training center. Okay, so meron pa siyang kasunod, no? So, nagpapa-shout out siya, okay? From Tuguegarao City, okay? So, isa rin siyang new aspirant applicant dito sa BGMP. So, ang kanyang pangalan ay ito, no? Flamil Calyasien. Kalbasta yun na yun. Ito sa, hirap babasahin, baka magkamali pa ako. Ito sa screen natin. Shout out sa iyo, kapartners. At salamat dahil naitanong mo ito at syempre makatulong ito para sa maging aware ng ating mga aspirant na applicant dito sa BGMP. Okay, so yung ka-partners, ipapaliwanag natin ito ayon sa aking naging experience. Okay, at syempre medyo step by step natin. Okay, uunahin natin is sa loob ng isang araw. Okay, weekdays. Okay, first day, for example, Monday. Okay, so sa isang araw, okay, sa umaga, gigisingin po tayo. Okay, sa umaga. Okay, gigising tayo ng maaga dyan. So, ang tanong, anong oras po tayo magigising, sir? Okay. So, gigisingin po tayo sa loob ng training center ng 4 a.m. in the morning. Okay. So, ang tanong, sir, anong gagawin natin? Okay. Anong gagawin natin sa 4 a.m. na yan? Okay. So, sa loob ng training center, meron kayo maririnig na sounds na tututut, tututut. Yan, magiging ano niyan, magiging alarm clock niyan, no? Kahit na pag-graduate ninyo, ay maririnig pa rin ninyo yan. Okay. So, back to topic tayo. Okay. So, yan, 4 a.m. in the morning, gigisingin kayo. Okay. For what reason? Okay. Magpo-formation po kayo. Okay. Gigisingin po kayo para mag-exercise. Okay. So, morning, 4 a.m., okay, formation. After formation ng mga 30 minutes or 20 minutes, tinatawag namin ito sa loob ng training center na Reveille. Reveille, okay? Reveille, ano nga bang Reveille? Okay. So, ang Reveille, ito ay tinatawag na sa civilian natin na exercise. Okay. Ano yung exercise na gagawin natin? Okay. Ang Reveille ay nakapaloob dito yung BGMP dozen. Okay. After ng BGMP dozen, mga ka-partners, is tatakbo tayo sa oval, sa loob ng training center. Okay. Ang tanong, ilang rounds ang tatakbuhin ng isang BGMP trainee sa loob ng training center? Okay. Depende po ito, okay, sa AI o instructor. Pero, kaya in the first week, okay, first week is 3 rounds lang naman ang tatakbuhin natin around the oval. So, ang tanong, sir, gano'ng kalaki yung oval? Okay, sa Camp Vicente Lim, okay, sa Laguna, ang isang ikot ng oval doon, sa labas is sumusukat siya ng estimated 1.6 kilometer. Isang ikot yun. Okay, so
First week, rigid and training. So, hindi naman kayo bibiglain doon. Isa-dalawang rounds para ma-warm up yung katawan ninyo para unti-unti ma-accept ng katawan nyo, okay, yung ganun kalayo yung tatakbuhin. Okay, hindi kayo bibiglain sa training center. Okay, yun po. Sa morning, okay, ulitin ko, gigising kayo na umaga, 4 a.m. Okay, in the morning, after that, formation kayo. Okay, and after formation, reveille. After ng reveille or BGMP dancing ay tatakbo tayo. Okay, so after ng takbo or jogging, around the oval, okay, outside the oval kasi malaki yun. Kaya ang oval kasi pinakagitna. Okay. So, sa oval na tinatawag namin, okay, after the oval, after ng takbo, back to ATS tayo sa tapat ng ATS. Okay, formation ulit. Formation, magbibigay si AI o instructor ng instruction. Okay. So, instruction, yan na. Formation kayo. After ng instruction, after ng takbo, formation instruction, ay meron kayong tinatawag na demology. Okay. So, sa demology na yan, hindi, joke lang yun. So, after ng inyong takbo, formation, ay maglilinis kayo ng kapaligiran. Okay, so morning yan ha. Okay, ito ang pinag-uusapan natin sa loob lang ng isang araw, yung daily routine lang ha. Okay, para magiging daily na yun, yun ang magiging daily routine ninyo. Okay, after ng takbo, formation, after formation, bigay ng instruction, after instruction, paglilinisin kayo ng, okay, training center. Okay, yung sa paligid ng inyong training center, walis, damo, pulot ng basura, tapon ng basura, okay, dampot na mga dahon, magwawalis, ayan, yan yung gagawin ninyo sa umaga. Okay? After that, okay, bibigyan, formation ulit, back to formation. After back to formation, after nagbigay ng instruction, it's time to ligo-ligo na. Okay, to prepare para sa breakfast. Ayan. After ng magbe-breakfast po kayo nun. Okay. So, by the way, minsan, ginagamit yung mess hall, sabay-sabay kayo kakain. Ayan. Yan yung breakfast ninyo. Okay? Magbe-breakfast kayo. After ng breakfast, back to barracks. After ng back to barracks, maliligo, pag-prepare para sa academics ninyo. Acad time. Yan yung daily routine. Ito pinag-uusapan natin is weekdays pa lang time. Hindi mo natin isasama yung weekend. Dahil iba yun. Okay? So, ang akad natin ay mag-start niya ng 7 a.m. No? Papasok kayo niyan. Okay, 7 a.m. to 11 or 12 noon ng tanghali. Ayan. So, bali whole day ang akad ninyo ha. Whole day yun. After that, kakain kayo. Siyempre, back to ATS, back to sa front ng ATS na tinatawag namin. Okay? Mabalik kayo doon. Instruction. Okay, sabay-sabay din kayo kakain. Okay? After ng kakain, back to barracks, pahinga konti. 1 p.m. back to classroom o akad na naman. Okay? 1 to 5 p.m. Yan yung oras. Okay? Mag-aaral ulit kayo doon. Okay? Ng akad ninyo. Okay? So, after ng akad ninyo, after ng 8 to 5 p.m. na akad, okay? So, ang tanong, sir, yung academics niyan, sir, anong araw? So, Monday to Friday po yan. Papasok po kayo. Okay? Sa classroom. May classroom po tayo niyan. Okay? Mag-aaral kayo dyan. Monday to Friday yun. 7 to 5 p.m. Yan yung daily routine ninyo. Okay? After ng 1 to 5 p.m. na schedule ng akad ninyo, back to barracks, formation, change to botak-botak or athletic attire. Okay? After nyan is formation ulit kayo. Okay? Sa hapon ay meron na naman kayong reveille. Yan. Ang reveille, sabi ko nga kanina, nakapaloob dito ang exercises ng BGMP Dancing. After ng BGMP Dancing ay tatakbo po tayo. Okay? Ang tanong, ilang rounds na naman ang tatakbuhin? Okay? Sabi ko kanina, pagkabaguhan pa lang o first week ng inyong training o kakalapag pa lang ninyo ay 1 to 3 rounds. Or, sa oval na yun, sinasabi namin na sumusukat ng estimated na 1.6 pag inikot mo. Okay? Tatakbo na naman kayo. Okay? After ng takbo,
Formation ulit, back to ATS, sa tapat na naman ng training center. Okay? Formation, instruction, after ng instruction, damology na naman. Okay? Maglilinis na naman kayo sa paligid ng training center. Walis, dampot ng damo, bunot ng damo, dampot ng basura, dampot ng mga dahon. Okay? Yan ang daily routine. O after nyan, okay, back to formation, instruction, pahinga konti. Tapos, kung ano yung mga dapat asikasuhin sa akad, asikasuhin na ninyo sa inyong barracks o linis ng barracks. Ayan. Okay? So, maraming maraming activities pa yun doon. May mga instruction, may mga gawin, may mga utos ang mga AI natin o instructor, gagawin yon. Okay? So, after ng 6 to 7 or 8 yan, or 7 p.m. ng gabi ay mag-dinner kayo. Okay? Sabay-sabay ulit yan, pupunta ng mess hall. Kaya ang mess hall yung tinatawag na isang place para doon kayo kakain. Mess hall ang tawag po doon. Okay? So, sabay-sabay ko kakain. After ng kakain, okay, akala nyo matutulog na kayo, akala nyo magpapahinga pa kayo, ha? Hindi pa natatapos yung araw ninyo doon. Okay? So, time, 8 to 9. Yan. 8 to 9, bago kayo mag-tops, meron kayong SOP. So, ang tanong, sir, ano na naman yung SOP na yan? Yung SOP na yan, it depends yan sa ating mga AI. Mag-exercise din ulit kayo sa gabi. Okay? So, ang tanong, sir, ano po ang exercise namin bago matulog? Okay, depende ito sa AI. Sa amin, based on my experience, kinds of push-up, wide, normal push-up, diamond push-up, ayan, sit-ups. Doon ay talagang huhubugin yung katawan ninyo, yung physical katawan ninyo, no? Para prepared talaga sa training, no? Papatigasin yung mga abs ninyo, talagang tunaw na tunaw yung pang-fats ninyo doon. Talagang sunog na sunog yung calories ninyo doon. Okay? So, yun, bago matulog, 10 o'clock. Okay? 10 p.m. ng gabi. Yan, exactly ay tops na ninyo. Pag sinabing tops, tulugan na yan. Okay? So, syempre, bago mag-tops, okay, mag-i-inspection yan kung may gising pa. Okay? So, kanya-kanyang toothbrush, bago mag-abutan ng 10, kasi dapat 10, dapat wala nang nakatayo, no? Takbuhan na yan sa kanya-kanyang CR para mag-toothbrush, kunting punas-punas ng katawan, ayan, bago matulog. Ayan. Yan po yung daily routine. Okay. So, by the way, ang tanong, sir, paano kayo maliligo? Ayan. Okay, sabi ko nga kanina, in the morning, di ba, sabi ko, gising kayo, okay, gising kayo ng 4 a.m., after ng formation, reveille, exercise, after nyan, after ng takbo, sa umaga ay formation ulit, bibigyan kayo ng time para maligo. Okay, bago kayo pumasok sa akad ninyo o sa klase ninyo, syempre, may ligo muna kayo nun. Yun. Okay? Yan yung isang araw ninyo. Yan yung routine. Okay, so, uulitin lang ninyo yan, Monday to Friday, yan ang magiging routine ninyo, daily routine. Yan yung magiging daily routine ninyo, ha? Okay? So, magkaiba ang routine naman pag weekend. Okay? Pag weekend, yan. So, pag weekend, morning reveille, medyo 4 a.m., magiging 5 a.m. siya. Okay? Dahil wala naman kayong akad. So, ayan. After nun, ganun ulit, reveille kayo sa morning. Okay? After ng reveille, after ng takbo, maglilinis ulit kayo ng kapaligiran. Okay? After maglinis ng kapaligiran, ay magbe-breakfast kayo. So, after ng breakfast, okay, mga kapartners, back to barracks, maliligo, and yan, meron na naman kayong non-akad activities. Diba? Noong unang video, sinabi ko kung anong mga non-akad. Pag sinabi non-akad, yan yung mga physical activities sa labas. Like example, unarmed or physical self-defense. Ayan, yan yung mga inyong magiging activities sa weekend. Wala kayong akad or wala kayong klase. Kundi, ang pag-aaralan nyo is non-akad kayo, non-academics. Okay? Physical activities kayo like boxing or any sports. Okay? And self-defense. Yan yung ituturo sa inyo. Arnes. Ayan. Bumaghapon yan. Okay? After ng inyong non-akad or physical activities or nag-arnes kayo this Saturday, weekend, nag-arnis kayo maghapon yan. Okay? Hanggang alas 5. So, after ng 5, okay, back to barracks, back to sa tapat ng ATS, so training center, formation, after ng instruction, change to botak-botak or athletic uniform.
Ayan, alam na. So, back to formation again. After nakapagbihis, ay mag-rebel ulit kayo. Sa hapon, exercise, no? BGMP dozen, and takbo na naman. Okay? So, yan ang buhay sa training center. After nun, back to training center. Okay, back to barracks. Instruction, maglilinis ulit kayo sa hapon. Maga't hapon ng linis niyan. Kasi syempre, mga dahon yan. Mapuno kasi ang training center. Ayan. Okay? So, after nyan, okay, back to barracks again. Wait for the further instruction. Yan po, may pahinga tayo niyan. Okay, may pahinga tayo. Okay? So, after nyan, okay, sa gabi, ganun ulit ang routine. After dinner, back to barracks, waiting for the further instruction. SOP na naman niya. Okay? Depende, sabi ko nga, depende sa AI kung ano yung mga exercises na gagawin ninyo bago kayo matulog. Okay? Exactly 10 o'clock. Okay? Taps na yan. Kailangan tulog na. Okay? So, usapang tulog, mga kapartners. Usapang tulog, di ba may foam, no? Hindi kayo matutulog na may unan. Di ba may unan, may kumot kayo sa loob ng training center. Tama po ba? Okay, yan. Pag unrecognized kayo, okay? Baliktad, no? Sa gabi, pag natutulog kayo, ang unan, okay, ay nasa dibdib ninyo. Okay? Pati yung kumot. Yan. Ganyan matulog. No, hindi nyo gagamitin yung unan. Okay? Sa umaga naman, bawal nyo gamitin yung bangs, o tinatawag na yung higaan ninyo. Okay? Yung double deck, bawal nyo higaan yun. Kailangan malinis yun. Matutulog kayo sa lapag. Yan, ganyan ka-importante ang higaan sa loob ng training center. No, pag sa gabi, pag nakatulog ka na yan, lapat mo yung foam sa likod. Siyempre, hindi mo magagamit yung unan kasi ipapato mo yun sa dibdib mo. Tapos, okay, straight body pa rin yan. Okay, pag sa gabi, may inspection yan. Na-inspection ang mga senior natin. Pag ikaw ay tulog bahay, palo ka sa paa ng probaton. Yan. Para gigisingin ka, para ayusin yung tulog mo. Yan. Siyempre, pag pinalo ka sa pa, magigising ka talaga. Ganyan. Ganyan kahigpit sa training center. Okay? And then, okay, pag Sunday naman, okay, meron tayong church time. Yes po. Meron po tayong samba o simba. Okay? Meron tayong kapatid, pang iglesia. Okay? Meron din sambang iglesia, meron din ang katoliko, meron din ang mga born again o Christian. Okay? So, nakakalabas po tayo doon. Yes po. Nakakalabas po tayo para magsimba, lalong-lalo na sa katoliko and sa iglesia. No, lumalabas po tayo ng training center para magsamba or magsimba. Ang mga Christian naman ay meron silang place. For example, sa loob ng classroom, doon sila nagsisimba. Tulad sa amin, mga Christian kami, mga born again. Sama-sama kami doon kami nagsasamba, nagsisimba. Ayan, yan po yung aming routine. Pag Sunday, after niyang routine So yun mga ka-partners, after ng inyong church time, okay, pag Sunday kasi, okay, pag Sunday po, nung time namin is, na experience namin is, meron kayong 3 hours, okay, may 3 hours kayong buko pass, okay? Ang tanong, sir, ano na naman yung buko pass na yan? Okay, ang buko pass, yun yung free time ninyo para, okay, lumabas. Papayagan kayo ng 3 oras kayong kalabas. Okay, yan yung pahinga. Okay, pwede kayong pumunta dyan sa pinakamalapit na mall. Okay, yan yung buko pass na tinatawag. Okay, pwede kayong pag Sunday, okay, ang routine is pwede kayong magpadalaw o dumalaw ang inyong pamilya o family time pag Sunday. Okay? So, anong oras po sir pwedeng dumalaw? Okay. So, sa pag Sunday is pwede na po morning, no? 8, ganon, pwede na po dumalaw ang family. Okay? Nung time namin ha. Okay, sa hapon, pagpatak ng alas 2 o alas 3, time na yan para bigyan na kayo ng time para lumabas. 3 hours yun. Okay? Ang buko pass, okay, nangyayari lamang po ito kapag kayo ay recognized na. Okay? Pag kayo unrecognized, okay? Pag unrecognized pa kayo ay pag Sunday, may time kayo magpahinga. For example, sa umaga, nagsimba kayo, kasama yung inyong mga senior, okay? Pag after ng simba, back to barracks, okay? Breakfast, okay? Basta saglit lang naman ng simba, breakfast kayo, okay? So, konting activity, okay? Kung may dadalaw sa inyo, pag Sunday, dadalaw yon, okay? Pag wala,
may mga activities kayong gagawin tulad ng gardening sa loob ng training center. Ayan. Okay? So, after ng non-break or lunch break ninyo, okay, pag wala kayong gagawin, pahinga ninyo yan. Sa loob lang kayo ng barracks nun. Maglilinis, magpapahinga. Okay? So, depende sa AI kung may mga activities pa siyang ipapasok doon sa time na yun after ng lunch ninyo. Okay? Sa hapon naman, no? Sa hapon, syempre, hindi nawawala yung reveille or exercise na naman ninyo. Okay? So, sa madaling sabi, mga kapartners, pag Sunday ang inyong pinakapahinga. Okay? Parang meron kayong half day na makapagpahinga ang katawan ninyo. Okay? Ganon sa training center. Okay? Ganon ang routine. Okay? Pag kayo ay recognize, sabi ko kanina, pag kayo ay recognize, ay meron kayong time, pagpatak ng 2, 3, okay, bibigyan kayo ng 3 hours. Depende sa inyo kung gagamitin nyo yung para lumabas. Okay? So, papagamitin kayo ng phone pag kayo ay recognize na, ha? 3 oras kayo mag-cellphone, depende sa inyo kung lalabas kayo doon sa malapit na mall, kakain. Okay? O papasyal-pasyal konti, tapos balik sa training center. Yan po. Siyempre, bago kayo lumabas yan, nakamonitor na yung mga AI ninyo o mga instructor nyo sa labas. Okay? May mga nagmamatsyag na sa inyo yan. Para siyempre sa inyong safety. Okay? May mga layo or mga lugar lang kayo na pwedeng puntahan, designated. Bawal na kayo lumagpas doon. Okay? Hanggang doon lang kayo. Ganun po, yung sa time namin. Okay? Ganun yung experience namin. Okay? So, ganun ang routine. Tapos, pag Monday, ganun ulit. So, by the way, pag Monday, okay, meron po tayong joint flag racing. Okay? Dito sa training center sa Camp Vicente Lim, okay, doon kami nag-training, is pag Monday, may flag racing, joint flag racing ng lahat ng bureau. PNP, Fire, and BGMP. No? Kasama kami doon, mga trainee. Formation kami. Okay? So, by the way, may nakalimutan pala ako. Pag Saturday, mga partner sa routine, no, ay meron kayong rank inspection. Aside from rank inspection, meron kayong barracks inspection. Okay, bago ko makalimutan. Okay, ang routine. Every Saturday yan. Okay, weekend yan, Saturday morning. Yan. Saturday morning, unahin dyan is barracks inspection. So, anong gagawin sa barracks inspection? Siyempre, titignan kung nakaayos yung banks natin, yung pagkakatupi ng kumot, ng unan, okay? Yung pagkakamada ng mga damit, uniform. Yan. Siyempre, yung pagkakalagay ng sapatos, dapat meron mga tamang ayos yan. No? Siyempre, yung kalinisan. Okay, titingnan yung kalinis ilalim ng ano ninyo, ng banks ninyo o yung deck, double deck ninyo, titingnan yung ilalim. Kung makintab yung sahig or may dumi. Pag may dumi, automatic, babawasan yung inyong merit. Magiging demerit yun. Sabi ko nga, di ba, sa unang kong video, yun ang basihan. Kapag naubos yung inyong merit, no, mababack to unit kayo. Ayan, magiging demerit yun, mauubos yun, yung points ninyo. Kaya, pag Saturday, napakalinis ng barracks namin nun, no? Makintab yung sahig, yung mga damit namin, nakaayos. Lalo na nung may uniform na kami, no? From Delta, Type A, Type B, sapatos, combat, kailangan makintab, with look, malinis. Yung rank inspection namin na rubber shoes, dapat nandun. Ayan. So, lahat yan, no? Pati mga belt, kailangan makintab yung mga metal, no? Yan yung ano. After ng Saturday to, after ng barracks inspection is rank inspection naman. Okay? Sa rank inspection, after ng barracks is pupunta kayo sa playground o doon sa oval. Okay? Sa open space, formation. Okay? Alpha, Bravo, Charlie, depende kung mabot kayo ng Delta. Yan, formation. So, tuturuan kayo doon ng rank inspection formation, babukan taludtod. Ayan. So, ano-ano ang ginagawa sa rank inspection, sir? Okay, so siyempre titingnan yung pantalon, sapatos, medyas, kung may tikler kayo, siyempre may ballpen, yan. White hanky, check lahat yan. Okay, titingnan kung nakakapag-ahit kayo. Yan. Kasi sa mga lalaki, hindi naiwasan yung mga bigote natin, no? At siyempre, hindi nawawala yung tanungan portion dyan. Okay. So, ang tanong, sir, ano ang mga tinatanong sa rank inspection? Siyempre, tatanungin dyan kung sino yung chief WGMP, okay, 11 orders, hindi nawawala dyan, tatanong sa inyo dyan. And then, yung mga desiderata,
okay, sa BGMP manual natin, mga policies natin, ayan. Siyempre, mga pangalan ng directorial staff natin, yung mga pangalan ng AI natin, itatanong sa atin. Okay. Ang tanong, sir, paano sir kapag hindi na naman nakasagot? So, siyempre, bawasan naman sa merit natin yon. Sabi mo nga kanina, kapag naubos yung merits natin, okay, pag naubos yung merits natin, mga partners, ay iboboard tayo. Okay? Pag napatunayan, okay, na hindi karapat-dapat, ay ibabalik ka sa iyong unit. Matatanggal ka sa training center. Okay? So, kailangan na aral-aral, basa-basa, ganun ang nangyayari sa training center. Okay? So, medyo, yun talaga, training. Kailangan flexible tayo. Okay? So, ayun ang nangyayari sa rank inspection. Okay. Ang tanong, gano'ng katagal ang rank inspection? So, maabot yan ng 2 to 3 hours kayo naka-formation doon. No? Kahit mainit yan, okay? Kahit maulan yan, tuloy ang rank inspection. Okay? So, minsan, dahil nga sabi ko nga doon sa unang video ko, kapag kami mga activities, no, minsan hindi nawawala yung rank inspection, no? So, in-schedule, sunod na linggo na ulit yung rank inspection at barak inspection. Pero ang barak inspection, lagi yan, pag weekend. Sine-check yan. Okay? Ganun din, pag pag-recognize na kayo, isa yan sa magiging, pag makalat, okay? Pag hindi maayos, ay maaaring tatanggalin sa inyo yung buko pass ninyo o yung 3 oras ninyo. Okay, pwedeng lumabas. Yan, it's time. Yan po, Sabado po na, weekend, yan po yung magiging routine ninyo. Okay? So, yan na. Pag Monday, sabi ko na mayroon tayong flag racing. No? So, ganun ang daily routine natin. Pag Monday, mayroong flag racing sa umaga. Siyempre, gigising kayo ng umaga, 4 a.m., preparation, reveille, takbo, then ng takbo, bigyan kayo ng time, maglinis, and para maligo. Okay, after maligo, suot ng bagong uniform, okay, puting damit, at saka nakapantalon, malinis na sapatos na puti. Okay, atin dyan ang flag racing. Okay, pag Monday, after ng flag racing, okay, daily routine na, ACAD na yung Monday to Friday yung inyong ACAD academics ninyo. 8 to 5 o 7 to 5. Okay? So, after ng 5 p.m., back to barracks, change to botak-botak, or athletic uniform, reveille na naman kayo. Yun yung magiging daily routine ninyo. Okay? Sa buong week. Ganun ha. Okay? Naintindihan nyo po. Yun yung magiging routine ninyo. Okay? Exercise, aral, exercise, aral. Yan yung magiging routine ninyo sa loob ng training center. Okay? So, by the way mga kapartners, no? Kapag kami hindi kayo narinig, okay, at gusto malaman na wala sa sinabi ko ngayon, ay feel free to comment. Okay? Tulad nito, nag-comment si kapartners natin na wala doon sa una kong video at ito ginawan ko ng video para maging aware po yung ating mga newly aspirant applicant, mga kapartners natin, na gustong-gusto makapasok dito sa BGMP. Okay? So, yan po yung magiging daily routine ng isang BGMP trainee sa loob ng, okay, ng training center. Okay, sir? Yan na, yan na. May hindi po kayo nabanggit. Okay? For example, sir, nahuli kami. No. Nahuli kami nag-ranger. So, ang ranger, okay, yan na. Ang ranger, mga kapartners, sa inyong knockout time. Knockout time. Okay. Take life. Yan tinatawag na take life. Okay, ang ranger. Ano yung ranger? Ano yung take life? Sir, di ba sa training center kapag unrecognized kayo, yung pagkain, dapat yun lang yung pagkain nyo. Okay? Pag nag-take life ka na ibang pagkain at nahuli kayo, yan. Yan yung tanong ninyo. No? Pag nahuli kami, sir, anong gagawin sa amin? Siyempre, may konting paglalambing lang ang nangyayari dyan. Okay? Or bibigyan lang kayo ng exercises. Damay-lamay yan. Fault of one, fault of all. Di ba? Ganun yung pagkakamali ng isa, pagkakamali ng lahat. Yan. Ganun sa training center. Okay? Kaya sabi ko nga, huwag nyo aawayin yung kaklase ninyo, kabatchmate ninyo kung ganun ang nangyari. No? Support nyo ang isa't isa. Kasi paglabas nyo naman training center is iba na yun. Real McCoy na yun. Okay? Huwag kayong mag-aaway-aaway sa loob ng training center. Ha? Okay? Pagka kasama sa training, no? Sa training sa loob ng training center, yung magmumurmuring kayo.
Okay? Kapag nahuli ang isang kasama ninyo, damay kayo doon. Yan, lalo na kapag kakampani ninyo. Okay? So, huwag niyo aawayin, no? Siyempre, bawian niyo rin. Bawi lang yan, di ba? Pag nahuli sila, ay mag-ranger din ka, mag-take life din kayo. Basta wag lang kayo papahuli. Ayan. Okay? Yan yung mga daily routine ninyo doon. Okay? So, sabi ko nga, sa mga nakapag-take out this year, no? Mind over body. Kailangan malakas ang pag-iisip nyo doon sa loob ng training center. Kapag tinalo ng isip ninyo, okay? Kapag natalo yung isip nyo doon, kahit gaano kalakas yung physical na katawan ninyo, no? Kung bumigay ang isip nyo ay either magkukwit kayo, no? Or magiging bureau kayo. Ayan. Gano'n lang yun. So, kailangan mind over body. Kailangan palakasin yung isip nyo na kaya ko to. Kasi pag nasa loob kayo ng training center, doon yung mararanasan yung hindi nyo nararanasan sa labas. Okay? So, lahat ng pwede nyong alalahanin, maaalala nyo sa loob ng training center. Okay? Yung mga hindi nyo iniisip, may iisip nyo sa loob ng training center. Okay? So, kapag bumigay ang isip ninyo, talo na kayo. So, kailangan mind over body. Kailangan palakasin yung inyong emosyon. No? So, dapat ready kayo, prepare kayo. Okay? Sabi ko nga, sa una kong video, hindi natin alam yung mangyayari sa loob ng training center. Baka yung naranasan namin ay hindi nyo maranasan at iba yung maranasan nyo sa loob ng training center. Okay? Kanya-kanya experience yan. Okay? So, dito, sinishare ko lang kung ano naging experience ko, kung ano naging daily routine namin sa loob ng training center. Pero at gano'n pa rin yung magiging routine nyo doon. Okay? So, morning. So, okay, tips. So, morning, huwag nyo antayin yung 4 o'clock in the morning, no? Huwag nyo antayin yung alas 4. So, dapat mga 3, gising na kayo. Okay? So, 3, mag-take advantage na kayo. Okay? Pwede na kayo mag-toothbrush noon. 3, gising na kayo ng 3 o'clock. Mag-toothbrush na kayo sa morning. Or, gusto na maligo na kayo. Yun yung tinatawag na take life. Okay? Para pagdating ng alas 4, hindi kayo paantok-antok. At least fresh na kayo. Okay? Pag after ng rebellion ninyo or pagpawisan naman kayo, punas-punas na lang kayo para hindi kayo magahol sa oras kapag akad na ninyo. Minsan mabilisan yan, no? 10 counts yan. Yan ang maranasan nyo sa loob ng training center. 10 counts, 10 counts, 10 counts, 10 counts. Bawat galaw, 10 counts. Kailangan mabilisan ang galaw doon. Bawal yung babagal-bagal sa loob ng training center. Okay? So, pag isinapuso mo yung training sa loob ng training center, mga partners, ma-realize mo yung tinatawag na 10 counts. Okay? Pag nasa real McCoy ka na o kapag nakagraduate ka na. Dahil, ang 10 counts, no, ma-experience mo yan sa totoong trabaho. Kasi, hindi lang naman yan magiging trabaho mo, meron ka pa magiging trabaho. So, kailangan maging mabilis ka, maging flexible ka. Kaya yan, tinuturo sa training center. Bakit 10 counts? Diba? Bakit tinutubig? Bakit pinipilit kaming magpainom ng tubig sa gabi? So, syempre, no, sa gabi, bago kayo matulog, meron kayong 1.5, papainumin sa inyo, papaubos sa inyo yun. O kaya ano ang purpose nun? So, syempre, makatulong sa katawan natin para iwas dehydration. Diba? At least, nakikleansing niya yung katawan natin. Yan yung tinuturo ng training center, no? Para mapangalagaan yung ating physical na katawan. Para hindi ma-dehydrate, maiwasan yung mga cramps sa ating katawan. Okay, mga kapartners? So, mga kapartners, hanggang dito na lang po yung ating video. Okay, so sabi ko kanina, kapag may hindi kayo narinig dito sa sinabi ko, okay, feel free to comment. Agad-agad kung i-comment yan or gagawa natin ng topic or video yung inyong tanong. Para syempre maging aware ang lahat. Okay, kung ano yung nangyayari sa loob ng training center. Okay, so by the way, mga kapartners, so shoutout ulit kay Framil ba yun? Framil. No, tama ba? Correct me if I'm Framil. Kalyasin. O Kalyasin ba to? Basta. Taga Tugigaraw. Shoutout sa kapartners, no? Taga Tugigaraw City. So, shoutout sa'yo. Salamat sa iyong tanong at nakagawa na naman tayo ng isang tips at gabay video, no? Para sa lahat ng mga aspirant applicant dito sa BGMP. Okay. So, hanggang dito na mga kapartners tayo kung sinasabi bilang isang aplikante, no? Buwang loob, be a professional, no? Tiwala sa sarili. Siyempre, tiwala sa itaas. No. Okay? Dapat maging malakas ang loob ninyo. Okay? Sa lahat ng bagay as an applicant. No. Okay? So, also mag-ingat, no? At maging mabuting kapwa sa tao. At lagi kong sinasabi, saludo.